Parati po nating naririnig ang mga katagang non-bailable offense para sa mga kaso gaya po ng plunder o murder. Pero ang totoo po niyan, wala naman talagang non-bailable offenses. Sa Article 3, Section 13 ng Konstitusyon, nakasaad na lahat po ng akusado ay maaaring makapagpiyansa. Pwera na lang sa dalawang kondisyon: kung ang parusa ng krimen ay reklusyon perpetua at kung malakas ang ebidensya na siya ay guilty. Dapat po magkasama ang dalawang kondisyon na yan. So sa madaling salita, kahit grabe po ang inyong kaso, pwede ka pa rin makapagpiyansa pag sabihin ng korte na hindi malakas ang ebidensya laban sa iyo. Himayin po natin, ang parusang reklusyon perpetua ay pagkakakulong ng 20 hanggang 40 taon. Kasama riyan po ang mga violations gaya ng murder, treason, piracy, kidnapping with serious illegal detention, rape, at robbery with homicide. Damay rin dyan ang mga krimen na pinaparusahan ng life imprisonment, gaya po ng plunder, drug trafficking, qualified human trafficking at terorismo. Mga special laws naman po ang mga yan. Bagamat minsan mas madaling sabihin na sila po ay mga non-bailable offenses, hindi talaga sila non-bailable. Ang ibig lang sabihin nito, hindi otomatikong karapatan ng akusado ang makapagpiyansa. Sa mga mas magaan na kaso kasi, bail is a right. Sa mga mabibigat na kaso, bail is a privilege. Kailangan mo ng pag-aralan ng hukom kung gaano katimbang ang ebidensya at kung mukha bang tatakas ang akusado. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.